Gusto mong maging landlord? Magandang way ito para magkaroon ka ng passive income. Hindi nga lang laging smooth ang daan dito. Sa videong ito, i-breakdown ko ang pros and cons ng pagiging landlord para makapag-decide ka kung tatahakin mo ba ang landas na ito. Hi, I'm Len Hagoba, na 7 years ng landlord. Ito muna ang kwento. 7 years ago, sobrang saya ko kasi natupad na yung pangarap ko. Naging landlord na ako. Kaya lang hindi pala simpleng maniningil lang ako ng renta kasi habang tumatagal yung unit, maraming dapat i-repair. Doon ko na-realize na may risk din itong negosyong to. Kaya nag-decide ako na gawin ng transient house. Para short stay lang, madalas kong machi-check ang unit. Ito na nga pala yung mga unit ko ngayon. Located yan sa Lucena City. I-share ko na sa'yo ang pros and cons ng pagiging landlord. Pro 1. Steady income. First, pag-usapan natin kung magkano ba ang income. Ang pagkakaroon ng rental property ay magpro-provide sa atin ng consistent income. Especially kung hindi mababakante ang mga unit mo. Makakatulong ito sa pagbabayad ng mortgage mo, property expenses, at makakapag-generate ng profit. Pro 2. Appreciating assets. Ang real estate properties ay laging tumataas ang value. Meaning, yung property, every year, tumataas ang presyo. Hindi lang kumikita ka sa rent, kundi nagbibuild ka rin ng long-term wealth. Pro 3. Tax benefit. Alam mo ba ang mga landlord may tax breaks? Pwede mong ibawas ang mga expenses like repairs, maintenance, property management fees. Pro 4. Control mo ang investment mo. Bilang landlord, ikaw ang magdi-decide kung paano mo i-manage ang property, pati price ng rent, ganun din ang pag-i-improve ng unit para mas tumaas pa yung value. Ito naman ang mga consequence. Con 1. Late payment, property damage, o meron kayong hindi mapagkasunduan. Lalo na at hindi mo na-screen maigi yung tenant. Con 2. Maintenance and repairs. Part ito, bigla na lang may masisira na kailangan na kaagad ma-repair. Kaya biglang gastos din. Madalas mangyayari pa ito sa panahon na gipit ka sa pera. Con 3. Time consuming. Ang pagiging landlord, hindi naman talaga wala kang gagawin. Ikaw magko-collect ng rent. Ikaw din magmamanage sa maintenance. Pag may problema din si tenant sa unit, ikaw din ang mag-handle. Lalo na kung marami kang unit, hindi madali. Con 4. Financial risk. Pag nabakante yung unit mo ng matagal, or si tenant laging delay ang payment, sobrang maapektuhan ang negosyo mo. Lalo na kung may unexpected expenses ka. So, worth it bang maging landlord? Pinaniniwalaan ko na dapat may sapat kang kaalaman para maihanda mo ang sarili mo sa mga darating na challenges sa pagmamanage ng mga rental property. Kung nagawa kong mag-manage ng property, syempre kayang-kaya mo rin yon. Basta, lagi mo lang gagalingan, sisipagan, at magpakatalino ka. See you on my next vlog.